WPL, patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc., experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc., experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WPL, patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc., experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc., experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by... Hello, good afternoon. This is your Tito J, live from Cebu. And we promise you we will be having a very nice guest today. Marvin is Doctor and Engineer Rachel Aurelio is already on air. Marvin, ngayon lang ako binigyan ng opening ng DWBL eh. Marvin, hello, Dr. Aurelio. Gamitin natin ang ating ano. By the way, here in Cebu, it's sunny already, but it was raining. And I would like to greet everybody who's there at smile and be safe. And we will always conquer
whatever hardships, whatever problems that we do have. And I'm also praying for the souls of Purificacion Lopez Ferrer and Cesar Cabuay Ferrer, who passed away last February 3 and April 30. They know for a fact when they were living, Jay Ferrer did all their best. Kaya lang itong mga late, we are not so very so self-sustaining. Daming ano eh. So, Marvin, checkin natin si Marvin. Hello, Marvin. Wala pa ba si Dr. Aurelio? At kasi po sa safety, Marvin, wala pa ba si Dr. Aurelio? Nag-send na po ako sa kanya. Wala pa ba si Dr. Aurelio? Nanonood na ba kayo sa akin ngayon? I'm on air, di ba? Yes po. Yeah, si Gisa nakikita ko na eh. So, more or less, di ba? Si Talk to Me para si Dr. Aurelio, mabigay ko na yung opening and I will be waiting sa mga nandiyan dyan na nakikinig sa atin. Si Jelle po is in Cebu right now. Okay, Marvin, text mo na, ayusin mo yung ating link. So, ano natin ang salitang rigging. So, topic po na, hanggat wala si Dr. Aurelio, ang topic po natin rigging, di ba? Ano ba yung rigging, di ba? Ang rigging po is a system of ropes or cables, sling to support a load, a material, or an equipment that you're supposed to lift up or lower down and transfer it from one location to another location. So normally, meron po siyang crane, meron siyang mga slings, at yan sa mga sling na yan, na nakaganyan, naka-triangle, ibubuhat po yan. Yung crane din po, naka-triangle. Kung ito po yung boom, ito yung working radius, ito pa yung ating dinatag na reach, yung may tinatag sila mga crane of a reach diagram, but I call it a working height. So meron mo yung mga angles dito, meron yung mga capacity, mga sling. May capacity rin po yung mga crane, That's why you need to read the crane chart. So, ayan, Si Marvin, wala pa si Dr. Aurelio. Text nga natin para more or less, natin, di ba? Yeah, Dr. Aurelio. Ba't hindi siya makapasok, Marvin? Baka wala sa StreamYard. So, may mga questions ba about rigging doon sa una kong sinabi? Kaya makikita nyo, ito yung logo ng JLF Project International Inc. If you have issues, problems, you have requirements on how to lift, to handle your load, call on JLF Project International Inc. 0917-862-4995, 0917-558-3197. And hello to Pam, hello to Gisa, hello kay mga engineers ng First PILEC, kila Angelo Monserrat, kila Dominic Doctor, kila Jimbo, who else? Marami, di ba? Pasensya na po. Hindi ko po lahat kayo natatandaan. Pero Marvin, wala pa si Dr. Aurelio. Gisa, pakinggan mo nga, wala pa ba si Dr. Aurelio, ang ating guest? Kailangan kasi natin ng guest So, dinidiscuss lang natin hanggat wala siyang guest is how you would be able to lift and transfer. So, ang topic po natin ngayon is about topic po tayo di ba? Meron tayong topic is ang ating topic po ngayon is property protection and property damage restoration.
this is our topic. So, magandang hapon kay Norsikier Maliga Muhammad, one of our watching from Region 12. Ayan, sa Mindanao yan. Assalamualaikum, Norsikier Muhammad, at sa aking son-in-law kay Halim Basher. Good afternoon. And her daughter, at saka aking daughter na si Neville Joy. Nag-assist si Marvin sa guest natin. So hindi pa makapasok si Dr. Aurelio. Naku naman. Pagka talagang may issue, may problema, laging may problema. Dito sa Cebu, meron din kaming issues. Again, ulitin ko para nakakapag-tune ngayon, di ba? If you want to be a rigger, you could call on yan sila Mary Ann Domingo para how to be enrolled sa JLF Project Training and Assessment Center. Yan po, the government could make you a scholar. Pwede pong hindi sa eskwela namin, pwede sa abang eskwela. But I think you have to register and there should be about 25 students. Ngayon sa assessment naman, there should be 10 students. Ngayon kung marunong na po kayo, you should go to an assessment center and have your skill assessed. Either you're a welder, an electrician, a carpenter, a bulldozer, forklift operator, crane operator. You need to be assessed and have a national certificate from TESDA. Ito na, ang ating introduce ko lang ang ating guest nandito na po Ang ating pong guest is a mahaba kasi ang binabigay mo, Dr. Rachel, kaya opening ko lang I'm here in Cebu. Ang ating pong guest is si Engineer Rachel G. Aurelio, a recovery specialist, Belpo Restoration Services PTE Limited, based in Singapore. Si Dr. and Engineer Aurelio is a professional industrial engineer, an ASEAN engineer, an AMAS engineer, and she is also a certified energy manager. And she is also a dedicated disaster recovery property restoration specialist. Whose offices is based in Singapore. And marami po, mahaba. She's a first aider and she's in safety. She's worked in huge companies like EEI, AGNP. And currently po, she's the national president of MPAP 4.0 or the Energy Efficiency Practitioners Association. And she's also the president of 10 outstanding Cebu architects and engineers or TOCAE, and one of the directors of the Relief Action International. Walang iba po kundi si Engineer and Dr. Rachel G. Aurelio. Rachel, maganda pong hapon. You're in mute, Dr. Aurelio. You're in mute. Naka-mute ka. Pakitanggal lang po yung mute. Naka-mute pa po kayo. I could see it. That's why we could not hear you. No audio. Naka-mute po kayo. Okay, got it. Thank you so much, Engineer J. Okay na po ba? Yes. Yeah, sorry, it's my first time to use this app. So hindi ko nakita kaagad yung mute and then come. Okay na po. Good afternoon po. Good afternoon everyone. Maraming salamat po sa opportunity na ma-invite niyo po ako dito sa inyong program. Yeah, we're also very excited. So kanina natin kasi medyo na late yung pasok mo. So we would try to double time, Kasi ang topic natin is very, very foreign sa ibang mga engineers, businessman, or you name it, mga
common na tao, no? Property protection and damage restoration. So, ano ba ito? What does it mean? And yun muna, the definition of magkakaroon ka ng property protection. Is this an insurance? Restoration? Yes. So, paki-explain lang po, Engineer Aurelio. Opo, doon muna tayo sa property. So, yung mga property, yung mga typical property natin ay pwedeng sasakyan. So, it's part of the property. Pwedeng building, pwedeng machinery, pwede ring equipment. So, yun po yung mga property na pwede nating bigyan ng protection. Okay. And then, at the same time, kapag merong mga nangyari doon sa property natin, yun din po yung pwede nating bigyan ng, pwede nating i-recover, or pwede nating, pag hindi kaya i-recover, pwede nating palitan ng bago. So, ito pong company nyo which is based in Singapore, Belfor, is this an insurance company? Or is this a consultancy firm? Ano po siya, bali? Actually, Belfor po is a recovery or is a recovery company. So our focus in Belfor is more on recovery. So we do recover damaged equipment, particularly water damage, fire damage, ganun po. So yun. Sa ano naman po, for the protection, normally para ma-protect natin yung mga property, we do the protection through insurance. We partner with the insurance companies. Like for example, I have a partnership with the BPIMS here in the Philippines. So we protect non-life assets katulad po ng mga sasakyan, katulad po ng building, katulad po ng machinery, and katulad po ng mga equipment. So that's for the protection. Aside from giving annual or maintenance schedule, aside from that, we can partner with the insurance providers para magkaroon po ng protection ang inyong mga asset. Yung iba po, binibigyan po ng protection, hindi lang po yung asset itself, kundi pati na po yung business. Halimbawa, may mga kumukuha ng protection against business interruption. Halimbawa po, nagmamanufacture ka ng particular product in the day, and then, pag nabigyan po yun ng coverage, pag meron nangyari po dun sa production mo, insurance will cover that. So may mga iba-iba pong type ng protection na ino-offer po yung mga insurances natin. Hindi lang po, pati dun sa mga business operations, kundi pati rin po sa mga transportation or even din sa mga bonds. It depends po kung ano po yung insurance na requirement na gusto or depende po sa protection na gustong kuhanin ng mga client or ng mga business owners natin. Okay. So, I would just go one step parang analysis, ano? Halimbawa, meron kaming kumpanya, di ba? Meron kaming mga crane, mga forklift, mga ganyan. I will go to a certain insurance. Let's say, marami yan marami yan. So, yes, yung ngayon, bago ko insure yun, may pumupuntang adjuster di ba? That adjuster analyzes the cost, di ba? Bago gusto ko, yun ang pwedeng 25 million kagad sabihin ko, di ba? Baka sunugin ko yung equipment ko. So, kayo, you partner with a certain insurance firm and you analyze, meron siyang crane, no? Ang tingin nyo sa crane, 5 million lang. Ini-insure ng 25 million. Yung ba ibig mong sabihin na itong Belfor may team up sa mga local insurance o international insurance? Ganun po ba? Actually, we don't have team up with insurances. Okay. So dun po sa protection side, ang normally po na nag-o-offer ng insurance is yung insurance itself, yung insurance companies. Katulad nga po ng BPIMS kasi ako personally I am insurance BPIMS insurance provider. So license din po ako to offer insurance, to provide an insurance. So what we do is, una po, tinitingnan po namin yung equipment nyo. Kung ano po yung yung pwedeng coverage natin para din sa equipment.
na meron ka or dun sa property na meron ka. Pero Belpor po itself, wala po siyang partner na mga insurance companies. So wala. Yung mga property owner, you have po the opportunity to check kayo mismo kung ano yung mga coverage na pwedeng mag-cover ng inyong property, na mag-insure ng inyong property against po sa mga potential risk. Okay. In terms of this, so eto, di ba, parang dalawang poll. Why would I need the services of Belpor, no? Kailangan pa siya when I could just go to, let's say, Prudential Life or other insurance. Bakit ako kailangan pang pumunta sa inyo, sa company nyo? Siyempre, minsan, it is based in Singapore, di dollars pa yung bayad ko. Di ba, ma'am? Ano pa ka-explain po yung mechanics why we should team up with your company? Okay. Actually, para sa mga property owner po, para sa mga facility manager, sa mga property manager, sa mga plant managers, we are encouraging you or we are inviting you po to team up with our company for recovery. For the damage. For the recovery of your equipment damaged by a particular, let's have example, scenario for the water damage. Pag nagkaroon ng mga calamities, like for example, flood, bagyo, ano pa ba? Bagyo, baha, sunog, yun po. Pag may mga calamity na ganun. Kasi po, tatlo po, normally po, pag nagkaroon ng, halimbawa, incident like, katulad po ng baha, nag-i-start po yung damage po kapag natapos po yung incident natin. Or kapag may sunog po, ang damage po nag-i-start kapag natapos na po yung incident ng sunog. So halimbawa po dito po sa isang portion na to ay merong sa isang room doon nagkaroon ng sunog. So doon lang po, 'di ba? Doon po yung may losses or may na nangyari sa isang portion. Meron pa pong mga other portion na hindi naman po na-damage ng sunog. So pwedeng nadaanan po siya pwedeng na-activate po yung sprinkler system, kaya nababasa din po yung other areas. So that's the time po na we can help you. We can help you the assessment kung ano ba yung extent ng damage, ano ba yung affected. Ito ba affected lang siya ng tubig, ito affected siya ng thermal. Depende rin kung anong klase ng equipment ang meron tayo. Composed ba to ng steel, composed ba to ng plastic. So syempre pag plastic yun, pwedeng nagkaroon ng thermal damage, pwede siyang mag-melt. So yun po. Ang unang-una po, we can help you to assess the extent of the damage. And then we could check kung ano po yung extent ng damage na nangyari doon sa property, doon sa inyong equipment or machinery that you have in your facility. Okay. So yung sinasabi mo kasing recovery, di ba? Ako, let's say, I would put myself na ako yung, we would take that disaster na yan, na nasunugan ako, right? Nasunugan ako. Now, pag nasunugan ako, I want everything to be paid. Ayoko nang may ma-recover, di ba? Kasi nainita na yung, let's say, yung computer, let's say, gumagana pa. Are you telling me right now na more or less sasabihin ng company nyo sa insurance na wag bayaran lahat ito kasi gumagana pa yung computer na yun na ano lang na nainitan lang o kaya yung refrigerator na to, yung chiller na to na ano lang yung paint na nagkaroon lang ng damage yung pintura na strip off. Pero the chiller itself is working. Itong mga pump na to, yung mga pump, mga motor, is still working. So, ako yung kliyente ng insurance, gusto ko palitan lahat. So, paano magiging balancing ninyo, Engineer Aurelio, sa inyong kumpanya? Okay, go ahead. Yeah. Normally po, di ba,
Kumare, ikaw, covered yung facility mo, covered ng insurance. So, yun po yung, that's the time actually na yung mga loss adjusters lumalapit. That's the only time na loss adjusters adjust kung ano yung coverage, base sa coverage na pinag-usapan nyo ng insurance. So, halimbawa, kapag total loss kasi, depende rin kung ano yung coverage mo sa total loss. Syempre, kailangan po i-replace po yun. Pero po, kapag meron naman pong mga portion na, again, na hindi rin affected, na kailangan na pwede pang gumana or paganahin, so, yun po, that's the time na pwede kaming pumasok, pwede kaming tumulong sa iyo na halimbawa po nasa manufacturing company, again, sa manufacturing company kayo, kumare, ng mga chiller, ng mga, ng mga paggawaan kayo, kumare, ng chiller, ng mga air condition. Ngayon po, may mga order sa inyo, ang kliyente ninyo. Tapos po, halimbawa, may due date kayo na sa Monday, kailangan na tapos mo na yung mga chiller. Tapos ngayon is Saturday. Tapos po, dahil nagkaroon ng incident, syempre, tigil po yung operation natin. That's the normal. Walang power, walang trabaho. So, hindi mo mabibigay yung order sa'yo on Monday. Diba? That's the time na you can call us and see, Rachel, ano yung pwede nyo maitulong sa amin for us to recover back in our manufacturing operation para sa Monday, ma-deliver namin yung aming order. Okay? So, yun. Yung recovery. Yun ang recovery. So, again, pupuntahan kita, i-check ko kung ano yung extent ng damage sa inyo. Kailangan ba namin kailangan ko bang mag-dry ng mga machinery ninyo para mag-up yung power ninyo? O kailangan ba ng i-decontaminate yun? Kasi nalagyan ng mga, during the, sunog yun, during the extinguishing ng fire, nalagyan ng mga chemicals. So, yun po. That's the time na we will help you to recover. Kasi kung tatagal pa yun, baka magkaroon na ng corrosion, magkaroon na ng galawang, tapos gumana man, halimbawa pinagana mo yung equipment mo, tapos basa siya, baka masunog lang yung mga motor, 'di ba? Or worse, kung halimbawa basa yun kasi hindi naman natin ma-check, 'di ba? Hindi naman natin makapa na, ito basa to. Yung worst po nun, kung may makuryente, 'di ba? May electrocution dun sa operator mo kasi we don't know kung ano yung extent talaga ng damage na meron doon. So that's the time na papasok po kami. You will ask our support to check parang sa doctor din po, we have to diagnose first kung ano yung condition. And that's the only time na makakapagbigay kami ng parang reseta or ng, ano ba tawag doon, sir? Yun. Yun ang magandang Ito pala ang pinaka-distinctive doon feature, yung recovery, no? Yung assessment ninyo. So sa mga yan, nakikinig na natin, babanggitin ko na sila Marvin De Leon, si Hazel Miklat, si Jeffrey Abos Calona. Ito yung mga nasa safety, no? At of course, ang ating idol sa mga training, si Engineer Ronnie Dagal, no? Si Rev Paz. Yan, kalala mo. Baka i-shoutout mo na ulit si Ronnie Dagal. I think meron kayo minsan mga racket yan, di ba? Oo, magkakaroon pa lang po. Opo. And then gusto rin namin talaga namin na i-partner to. Kasi dito po sa Philippines, na-mention nyo nga po kanina na naka-base po kami sa Singapore, di ba? Dito po sa Philippines, ang lagi namin kausap pa lang, yung lumalapit lang sa amin, yung mga taga loss adjusters. That's the first one na lumalapit sa amin. Kasi again, depende sa coverage po ng insurance nila para sa property. Saka po sila lumalapit sa amin na, eto ba, pwede nyo pa bang ma-recover, ma-check? Kaya lang po, natatawagan po kami, kasi nga sabi mo malayo, natatawagan po kami, mga 1 year na yung nakalipas, mga 12 months na yung nakalipas, saka lang kami natatawagan. Syempre, yung secondary damage nun, dun sa equipment, malala na. Kumbaga, farther na. Imbis na
check kaagad natin, makakabigay kaagad tayo ng solution, ng tulong, ay hindi na kami natatawagan kasi hindi naman nila alam na meron pala tayong services na pwedeng ibigay dito sa atin. So yun, ang primary lang po na tumatawag sa amin ay mga taga-loss adjusters. Ngayon po, ako po ay nananawagan ba tawag term doon? I'm calling those property managers, those facility engineers, those engineers in the production na nandito ako, pwede po akong tumulong sa inyo na makarecover po kayo agad sa inyong operations. Lalong-lalo na po pag naka-encounter po kayo ng water damage. Yung water damage po, normally the same po yun kapag nagkaroon ng fire incident, kapag nagkaroon ng fire damage. Kasi, again, during the fire incident, nagkakaroon ng extinguishing ng fire. So, yung yung mga sprinklers, gumagana po yun. So, nagkakaroon din po ng water damage yung mga machinery na naandon, na nakapalibot or naandun mismo sa loob ng inyong facility. So, hindi lang po yun, hindi lang po sa mga equipment. We could also help you. Halimbawa, kayo ay nasa hotel, yung property nyo ay may mga carpets, or anything na pwede nating patuyuin. So, we have those equipment here available. We have dehumidifier, we have vacuum oven. Pag meron kayong mga maliliit na mga parts ng motor ninyo na pwede nating patuyuin, na kailangan natin patuyuin. So we have vacuum oven, we have oven tent na pwede nating dalhin doon sa inyong facility. So kapag meron kayong mga makinarya, pwede nating patuyuin yan. So all the drying equipment that we need sa pagpapatuyo ng mga property, either wall, either flooring, na pwede nating gawin, pwede nating patuyuin, so we have that equipment. And also, kapag nagkaroon ng mga sunog, yung mga soot, yung mga nangingitim doon, we have our own chemicals na ina-apply lang po namin yun during the incident. Kung halimbawa, ibig ko sabihin, hindi po siya available sa market, ginagamit lang namin yun to support those clients or those companies na nangangailangan ng aming services. So, kumbaga dedicated lagi yung aming support kapag tinatawagan kami. Yun nga lang, wala pa pong tumatawag sa amin ng mga local companies dito sa Philippines. Kaya ito po yung opportunity. Kasi nga, Engineer Rachel, very brand new yung very foreign pa. Marami nga ako itatanong mga, pero alam mo naman, yung mga nakikinig sa atin, nababatiin natin, then will continue. Pagpasensya mo na, alam mo naman, kung walang nakikinig sa atin, ito yung yung mga, para sa mga gustong mag-recovery, mga nabasa, nasunugan, other disaster, ayan po si Engineer Rachel Aurelio ang kunin nyo. So watching from Roy Sasak Fernandez, watching from Anytime Fitness, Cagayan de Oro City, layo. Si Bobot Magsale, watching po from Manila to. Ito, si Tito A. Bisnamos Kapili, watching from Dubai, UAE. So, maraming nakikinig sa atin mga yan na nakikinig sa atin. So, international na tayo. So, sa mga late listeners po natin, nakaka-tune in lang, si Engineer Rachel Aurelio, isa pong property damage and recovery specialist. Ako, very foreign pa nun sa akin. So, kasi may mga insurance at tapos sinasabi nila, yung mga bagay na damage, mga water damages, mga things, it could still be recovered. It could still be put into use. Tama po ba, Engineer Aurelio? Yes po. Sa pre-incident condition, po, halimbawa po, yung isang machine natin, hindi naman siya makakabalik sa brand new kung ano lang yung condition bago nangyari yung mga incident, bago nangyari yung disaster. Yun. Pero who would make the assessment? We do the assessment. Pinapakita namin po yun sa mga nagmamanage ng particular equipment, kumbaga doon sa equipment tender, na ito yung aming assessment. So kapag halimbawa water damage we have our own equipment. I have my tester. Natitest ko po doon kung ano yung extent ng humidity, ilang percent yung water content
or yung or humidity content sa particular parang machine or particular space or particular room. So natitest po natin 'yon. So may mga machine, may mga pang-testing equipment din po tayo para makita po natin kung ano ba, basa ba siya, basang-basa, basa. Ganun po. So may mga percentage po tayo doon na natitest para kapag we run the drying for a particular equipment, natitest din po natin kung ilang percent na po yung dry na nagawa natin. Kung pwede na ba tayo mag power up, pwede na nating matest. So we have also a testing equipment for that para to make sure na halimbawa, meron tayong progress sa drying kapag basa. So we have a progress doon. And also, we have also parang testing kit para makita natin kung ano yung mga decontamination level. Kasi, halimbawa sa isang facility, bumaha, yung mga katabi mo, iba yung mga chemicals na meron sila, pwedeng sira din ang mga equipment na meron ka, di ba? Kasi papasok yung mga tubig galing sa labas, pwedeng makasira din ang mga equipment po. So may mga testing kit din po kami na natitest kung anong klaseng contamination ang nakakaapekto sa inyong mga equipment. Na mas mapapadali yung pagkasira ng machine mo. Mapapadali yung pag-develop ng mold, mapapadali yung pag-develop ng corrosion. So meron tayong mga testing kit na pwedeng i-support doon sa sa problem mo, and then pwede natin yun malagay kapag nagki-claim kayo. Halimbawa, covered ka ng insurance, so we could tell them na ito yung mga contamination, ito yung contamination level na nakaapekto dun sa equipment mo at hindi na siya pwedeng ma-recover. So, we could attach the findings. Okay. So, meron ako itatanong pero syempre, po-promote muna natin yung ating company. Bigyan mo na ako ng a few seconds, Engineer Aurelio. Sure. So, ang programa po natin ay dala po sa inyo ng JLF Project International Inc., mga experienced riggers, lifting and crating and transport contractors, JLF Project Training and Assessment Center para doon sa mga gustong mag-add ng skill like forklift, craneage, scaffolding, di ba po, at rigging, no? Kung tumawag lang po sa 0917-862-4995. Ngayon, nandoon na tayo dyan sa mga pero hindi pa natin na-discuss yun. Ano ba yung mga potential risks na nakikita mo para sa mga planta? Kasi maraming risks di ba? Na ano ba yung dapat na malaman itong mga katulad dito si Jeffrey Escalona, mga safety consultant na itong mga ano ba yung mga risks na dapat nilang tignan para ma-address nila itong problemang ito, Engineer Aurelio? Yeah, yung typical po na mga risk na sa mga manufacturing plant na na-encounter ko is laging sunog, laging fire damage. Fire. Opo. Fire. So, pag merong bagyo, pag merong baha, yun po yung typical. Pag meron din po mga oil spill. Marami tayo na. Yes. Typhoon, baha, mga ganyan. Di ba? Normally, minsan, pag yung mga equipment, pinark sa flooded, yung flood-prone area, di ba? Masisira. So, kayo ngayon yung malawak pala yung Sige. Yes, including pag may mga oil spill, so we do environmental decontamination. So pwede po tayong tumulong doon. We do also ultrasonic or precision cleaning. So yung mga taga manufacturing na gusto ninyo ng cleaning or decontamination sa inyong mga machinery and equipment. So we can do that also. Actually po, meron po akong i-share. Pwede ba mag-share? Meron kaming yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron akong case na hinandle sa Malaysia. Nagkaroon po ng baha doon. So, ano po siya? Manufacturing po siya ng mga tinapay. Nagma-manufacture po siya ng tinapay para sa iba-ibang company. So, yung kanila pong facility, since nabaha po siya, ang epoxy po ng floor parang lumobo.
Okay. Lobo, kasi may mga tubig po doon. So ang ginawa po namin, pinatuyo namin yon. So meron po kaming pangpatuyo ng kahit na ng floor, pinatuyo po namin yon para po tinanggal muna namin yung mga epoxy para yung floor niya ay matuyo. Bakit kailangan natin patuyuin yun? Kasi doon sa bakery na yon, yung kanilang parang mga refrigerator, kasi laki ng mga kwarto, kasi laki ng mga room. So kung basa siya, kapag nag-power on ng refrigerator, di ba, lalamig, titigas yon. So masisira yung buong building, magka-crack siya. Kasi parang ang kalaki niya parang mga rooms typical na room building. So yun po. So we have to dig, kailangan namin butasan yung floor para po mapatuyo. So meron tayong mga equipment again na pwede siyang humigop ng mga tubig kahit sa floor, kahit sa wall. So kaya po natin patuyuin po yun. Para po, again, matuyo siya at magamit natin po ulit. So yun po, kasama po yun sa mga pwede nating maitulong sa pag-recover. Pwede yung structure itself ang ma-recover natin kapag mayroong water damage, kapag magkaroon ng mga fire damage, mga mold damage, or yung machine mo mismo, kailangan mo ng ultrasonic cleaning, precision cleaning, so we can help you with that. And then, that capability is already here in the Philippines. So, tawagan nyo lang po ako pag meron kayong mga problema sa ganon. Minsan po yung mga... Minsan po, last time we have an incident in Vietnam. So yung yung mga rooms nila sa hotel nabasa. So ilang rooms, mga siguro 1,000 rooms na kailangan patuyuin. Otherwise, syempre babaho 'yun kapag may mga kurtina, kapag may mga carpet. Babaho siya. So we have this drying equipment. We have the dehumidifiers dedicated to dry the walls, to dry the floor. We have that. Para hindi tumubo yung mold at hindi bumaho. Hindi mag-grow yung molds. You have quite hands full dyan, di ba? More or less kasi this is an expertise, no? Hindi naman kagad makukuha yung mare-restore yan, yung mga water damages, it has to be analyzed. Meron ka, sabi mo kanina, mga special equipment. At yung mga experience mo yan in Malaysia about yan, no? Sa tinapay pa lang, ano? Pero it is very challenging, no? Na paano nyo ginawa yan, paano nyo nabuo, na-compose yung team, ano? So, halimbawa naman, para mamaya kasi, baka malibang tayo Paano ka ba nila makukontak para ngayon na lang nakikinig na to sila, Engineer JP Batan, mga kadugo natin to, mga kadugo mo pala, professional industrial engineer ito. Ako, hindi pa ako professional industrial engineer Pakisabi mo nga dyan kila Engineer Batan kung paano mo sila matutulungan dyan sa linya mo, Engineer Aurelio. Opo. Hello, sir. Oo. Message nyo lang po ako or I can share my number siguro. 0917-811-1316 or type nyo lang po yung name ko, Rach Aurelio. So, or pwede naman siguro sa LinkedIn ko is Rachel Aurelio. Pwede nyo po akong makontak. So, yan po. That's very good. Pero, halimbawa, di ba, nasunog yung planta. Di ba? Nasunog yung planta. Pag nasunog tong planta, sasabihin nga ng facilities manager, Engineer Aurelio, is there something that I could still be recovered? Paano ba yung proseso na ginagawa ninyo? Pag halimbawa yung buong planta, di ba, yung nasunog, it depends kung cover siya ng insurance, ang normally na tatawag sa amin yung insurance or yung loss adjusters. Or pwede rin po kayo. Meron po kami mga local clients dito na covered sila ng international insurance, pero sila na mismo yung tumatawag sa amin. So pwede po kayong tumawag sa amin kaagad at matingnan natin kung ano yung extent ng damage na nandun. So, isi-segregate natin doon. Alin yung total loss, alin yung sunog na sunog, alin yung hindi affected, alin din po yung affected. And then, isi-check din ulit natin kung ano yung extent ng affected equipment. Ano yung extent ng damage doon?
Opo. And then sa mga hindi, sa tingin natin ay hindi apektado, we have to categorize it also. Kung ano yung level na hindi sila apektado. Kasi akala natin kasi sa tingin natin hindi siya apektado, and again, gagamitan natin yan ng testing equipment. Ano ba yung naging epekto dito sa particular equipment na to, sa particular structure na to? Water damage ba? Or may contamination level ba na may contamination ba na nakaapekto dito? Or kailangan lang natin punas-punasan, kailangan lang natin linisin. So again, we do the damage assessment. We have to, you have to invite us, you have to invite me to check your facility para po ma-check natin kung alin yung dapat i-priority natin, alin yung dapat i-prioritize natin na i-recover. Ano yung dapat nating gawin para dun sa facility ninyo? So we really need to check, we really need to see your condition bago tayo makapagbigay ng opinion or second opinion kung ano yung pwede nating gawin doon. Mayroon po kasing mga facility na gustong-gusto na nila po makarecover kaagad. Gustong-gusto na po nila na habang naghihintay po sila ng palit ng kanilang spare parts or ng panibagong equipment, kasi katulad nyo nga po, Sir Jay, kanina nabanggit nyo. Paano pag ayaw ko na ng computer na to kasi nasunog yung portion banda sa may keyboard or nainitan siya, nagmelt yung, di ba, pangit ng tingnan. Gusto ko papalitan na to kasi covered naman to ng insurance. Again, depende po sa coverage ninyo. You have to check your coverage. Kaya minsan po ang lumalapit sa amin yung adjuster kasi chine-check po nila kung ano yung para sa inyo, kung ano yung dapat yung ma-claim doon sa inyong coverage. But again, kung nagmamadali po kayo na gusto nyo na kaagad nga, na habang halimbawa ang spare parts ng inyong equipment, ang palit ng inyong equipment, halimbawa gusto nyo palitan talaga, matagal pa kasi syempre o-orderin nyo pa yon. Baka made in other countries yung spare parts, it will take time. Pero may order kayo, di ba? May pa-order kayo or meron kayong hinahabol na production and quota, kailangan nyo na makarecover kaagad. Kailangan nyo na kaagad doon. So, that's the time na we could help you. We could help you. Depende, again, doon sa damage na meron kayo. So, yun. Pag water damage, I could help you. Yung pala, no? Yung may naano na ko. Yun lang ang ano dyan yung mga engineers, ano? Or yung mga may gray area yung gusto ng kliyente at yung gusto naman nung owner, no, yung talagang mga stockholder, no. Siyempre gusto ng mga engineers meron silang timeline na kailangan ma-recover, ma-delivery. May iba namang nagsasabi na ayusin nila, di ba? Yes, opo. Again, yun po, dun tayo papasok. Depende sa priority ninyo. Kung gusto nyo work kaagad na hindi makakapaghintay sa spare parts, hindi makakapaghintay sa panibagong equipment, sa panibagong machine. So, nandito naman po tayo to help. Kasi napaka lawak ng scope mo, no? Disaster, may mga human-made accidents of disaster, may mga force majeure na dapat nating gagawin, di ba? Nga pala, Rachel, babatiin ko lang tong isang bagong nakikinig sa atin, no? Ang bagong mechanical engineering PRC examiner na si and former President and Chairman Emeritus ng Philippine Society of Mechanical Engineers, si Engineer Ramon Pestinsolis. Congratulations to your new endeavor para maayos natin to, di ba? Wow, congratulations, sir. Congratulations po. Yeah, Engineer Solis, kukuha na kami ng mechanical engineering. Joke lang. Iba si Engineer Solis. He's there. He's already a senior citizen. He's now the Vice President of Makati Life. Galing siya sa St. Luke's. And I think with your, linya mo to, dapat mapuntahan mo rin si Engineer Solis about paano ba natin magagawa, di ba? Paano natin maayos. Double time lang natin kasi
kailangan magkaroon ng awareness Kailangan na magkaroon ng awareness yung mga engineers, yung mga property managers na meron palang ganitong kumpanya. Meron palang ganito na nag-assess ng risk, nag-assess sa recovery. Paano yun? Halimbawa, kung may mga baha, may mga dinandudong ka para to assist your client. Ganun ba yun na you have to be there? Yes, opo. Pinupuntahan ko po yun. Actually po, during the time of Odette, doon po ako sa Cebu nag-Christmas, doon din po ako nag-New Year para makapag-support tayo lalo-lalo na sa mga manufacturing na naandun. Sa mga manufacturing companies. Ayusin natin yan para di ba? Ito, ang dami sila Project Pascual, Project Pascual, ito sa mga demolition naman, di ba? Ang mga nakakaano ko yan nakakasama ko, hindi pa lang Engineer Pascual, hindi pa po yung ating demolition work. Hindi pa po talo, talagang wala pa pong budget. So ayan At sa mga Prescrilion na De Laguna, marami din na ayusin natin Pero Engineer Aurelio, kung nandoon ka, is it not hard for a female like you to be mobilizing in those siyempre, baha di ba? Mahirap ang transportation doon. Mahirap ang kung ano naman, di ba? Mahirap natin, di ba? Maayos natin Para maayos natin lahat, di ba? Tapos ito pa, di ba? Yung mga recovered items natin, alam mo, sabi mo nga, na-recover mo yung mga tinapay. Yung quality ba, hindi naman nag-suffer, ganon? Tinapay po. Actually, hindi naman po yung product yung ni-recover ko doon, yung machine, yung facility nila. Opo. Syempre po yung mga product, yung mga nila, yung mga inventory, depende po again yun sa coverage ninyo. Meron kasing mga inventory na halimbawa, yung na manufacture nila or yung kanilang total inventory ganito, covered pa rin ng insurance. So, nagkakaroon sila ng inventory para doon, para ma-check kung how much it would cost. Kung magkano yung value niya, kung hindi siya na affected. Binabayaran po yun ng insurance. Again, depende po sa inyong coverage. Mas maganda po kung comprehensive ang kinukuha po ninyong insurance. Doon sa mga facility, mas maganda po kung comprehensive insurance yung kinukuha ninyo and at the same time, meron kayong business interruption na kinukuha para sa inyong mga businesses, para sa inyong mga production. Kasi kung wala po tayong katuwang kapag nagkaroon ng mga disasters sa ating business. So, yun, mag-i-start tayo sa ground zero. Pero kapag meron tayong protection against all risk o against all potential risk, katulad ng fire, katulad ng typhoon or baha, water damage, or katulad po, minsan po, mayroong mga insurances na nagko-cover pati po sa mga pagnanakaw, yun sa mga TEP, meron pong coverage, meron sa mga force majeure. So, yun. Mas maganda po talaga kapag comprehensive po yung insurance na kukuhanin ninyo para sa inyong business, para sa inyong mga asset, para sa inyong mga property. Para naman po, kapag dumating yung mga ganitong mga incident, mga unforeseen incidents, kapag dumating ang mga to, may katuwang tayo. Hindi tayo mahihirapan. Meron lang tayo, Engineer Aurelio, na 3 minutes kasi medyo nagkaroon tayo ng pasensya ka na, 1 hour lang yung natin, yung zone. Okay, bago tayo patayan ng screen, ng light, may question pa ako rito. How can we protect yung property against potential risk? Expound mo nga yun. Alam ko na nabanggit mo na kanina yung iba, pero yung itong pinakabuod na to, the main thing, yung highlight natin, is how could we really protect these properties, this machinery, equipment, whatsoever? Paano? Yes. From the potential para risk? Po magkaroon ka talaga ng peace of mind kapag ikaw ay equipment owner, kapag ikaw ay facility owner, para talaga magkaroon ka ng peace of mind, get an insurance. Get a comprehensive insurance to protect
your property, to protect your equipment. Aside syempre doon sa meron kang equipment tender na patuloy na palagi ang nag-check, patuloy na nag-monitor ng condition ng iyong equipment, at least you have the partner. Kumuha po kayo ng comprehensive insurance para po sa mga properties ninyo. And then, that's the time naman, kapapasok po kami kapag nagkaroon na po ng mga disasters. So, we are here to help you to recover sa inyong mga property. So, yan, that's the highlight. You have to protect your property. You have to get an insurance, you have to get a comprehensive insurance para meron po kayong katuwang, meron po tayong peace of mind pagdating sa mga calamities na dumarating na hindi natin inaasahan. Yan, no? So we have only about more than a minute left. Paki-promote lang uli ang iyong company, Engineer Aurelio, at give again your phone and your email. At nakikinig na si Sir Emerson Terra na nandiyan formerly of Corporate Safety Patron. Sige, sige ma'am. Go ahead. Hello everyone. Opo, ako ulit si Rachel Aurelio, a recovery specialist, a disaster recovery and property damage restoration specialist. So pwede niyo po kaming mahanap or makontak online. Type niyo lang po yung Belfor. So BELFOR. So meron tayo dito sa Philippines niyan. And also, magpa-plug na rin po ako for May 31. Please join us for the NPOP 4.0. We have a free webinar for green hydrogen. So it's part of energy. So green hydrogen, we will be promoting this kind of energy. So pag makakapag-tune in po kayo sa NPOP 4.0, we have this green hydrogen webinar on May 31. That's Friday. We also have dun sa mga kababaihan na katulad ko sa JCI, daan po kayo kapag nasa Glorieta po kayo. We have Women Empowerment tomorrow sa Glorieta Activity Center. Daan po kayo para po sa mga check-up for cervical, and then it's for women's health naman. So isabay ko na okay. Yung promotion. Thank you very para much, kasabay Engineer Aurelio. Sa safety natin. We are already past our 1 hour, so I would like to thank you, Engineer Rachel Aurelio, for being our guest on property management and property risk and recovery. And I would like to tell everyone, so smile and be safe. Thank you po very much. See you next week. Maraming pong salamat. See you po. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL.